Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kaloka ba tong tanong na to? Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa contents ng librong ito na bibilihin ng gobyerno for distribution? Ilang libro ang bibilihin at i-distribute, Madam Chair? Maayos naman yung tanong at takma sa topic na budget hearing. So paano kaloka yun? Yan yung example ng politicization ng budget. Yung mga ganyan. Paano naging politicizing yung tanong ni Senrisa? Legit naman at base yun dun sa budget proposal na sinabit ng Office of the Vice President. Simple lang naman clarification lang naman yung tanong na yun, hindi ba? Si Senrisa nga ba ang nagpo-politicize ng issue? O si VP Sara sasagot ng ito? Madam Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Public funds. And we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Para hindi na tayo magkagulo, huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Paulit-ulit yung sinasabi na yung confidential funds is for peace and order and security of the country. And tanong ko ito, trabaho ba yun ng Office of the Vice President or the Secretary of DepEd? Diba hindi? Trabaho yun ng mga police, ng NBI, ng military, Office of the President. Yun NICA, but not of the Office of the Vice President. Hindi niya kailangan yun dahil wala naman siyang hawak na ganun. Diba? Lalong-lalo na as DepEd Secretary. Kung meron silang ganung klaseng issue na kailangan gawin, hindi sa kanila, kundi ibigay nila dun sa responsible agencies ng gobyerno. Buti na lang at mawalan na siya kasi she doesn't deserve it at all. The 125 million confidential funds of the Office of the Vice President. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Mahalaga to, Madam Speaker, no, itong usapin ng confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. Public funds. Pera po ito ng taong bayan. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Sabi niya kaya siya tumakbo bilang Vice President para ipagpatuloy at bantayan yung projects ng kanyang ama. Noong panahon ng kanyang ama, nasa kanila lahat ang budget at nalubog tayo sa utang. And yet, wala silang nagawang budget para sa mga projects nila. Yet, they were relying on their Build partnership with China. Pero naglabas ba China? Diba hindi? Inamin niya ng ama niya. At nasaan yung 51 billion budget na napunta sa kapatid niyang si Pulong? Ang laki ng nautang ng tatay niya. And yet, kahit yung Marawi, hindi niya pa rin naayos hanggang sa natapos ang term niya. Kasi sisihin niya ang Marcos administration dahil hindi nag-appropriate ng budget para rito. Gusto nila dagdagan ulit ngayon at itapon ulit ang pera dun sa mga projects na wala naman talaga. O kamon mamun. Ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power.
Tama siya. Threat talaga ang mga Duterte. Hindi lamang sa mga politiko, but more so para sa mga mamamayang Pilipino at sa soberenya ng bansa. Diba, mga lantaran silang nagpapakita ng pagsuporta sa China na mismong ama niya pa ang nagsabi na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas. Isa pa, yan si Sara Duterte sa tuwing tatanungin tungkol sa issue ng West Philippine Sea na kung saan inaabuso at hinaharas ang ating mga sundalo at mga mangingisda. Anong sagot niya? No comment. Kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. Hindi na daw sumusunod sa batas ngayon. Ha? Panahon pa lang ng tatay niya. Tanong ko sa kanya, kayo ba sumusunod sa batas? Hindi ba't ang ama niya mismo nagsabing wala siyang pakialam sa due process? At saka nung sinuntok niya yung sheriff, ginalang niya ba ang batas doon? Sinunod niya ba ang utos ng korte doon? Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you! Comedy rin tong si Sara eh. Ayaw niya daw sa bastos. At ayaw niya daw binabastos siya. Pwede naman maghiwalay na wag lang bastusin. Sino ba unang nang bastos? Hindi ba't siya? Nung tinatanong siya nung 2023 tungkol sa budget niya, proposal, tinatanong siya sa House of Representatives, hindi ba't tumayo siya at iniwan niya yung mga nagtatanong sa kanya? Kung binabastos sa Maisog Rally, si PBBM, di ba tumatawa siya? Hindi ba pababastos yun? Magkaibigan pa kayo ng presidente, magka-teammates pa kayo nun, pero tumatawa ka. Anong ibig sabihin nun? Hindi ba pambabastos yun? Tatay niya, walang kaliwat kanan pambabastos yung pananalita nila. Pareho sila manalita, pati mga kapatid niya, puro walang respeto, walang paggalang. Tapos nagagalit kayo pag binabastos kayo. You just got what you deserve. Don't do unto others what you don't want others to do unto you.